Sa bawat isa. So, ako po ay natutuwa kapag yung pong mga edad ng ating pong candidates for graduation ay iba't ibang henerasyon ang inyo pong dinadala. Meron po sa inyong centennial, ano po, meron po sa inyong millennial, at syempre po, kung napaupo si Dr. Dulay, ano po, from centennial to millennial, lahat po nangyari, nasa atin na po lahat. So, alam niyo po, ito yung napakaganda na na-experience ko tuwing, actually po, during enrollment, then during graduation. Sinasabi nila, Doc, mahaba na po. Hindi ko sinasabing matanda na ako. Ano po? Kasi ho, tabu yun pag pinabanggit natin sa matanda. Hindi kami matanda. Kaya lagi pong sinasabi, mahaba na ang naging karanasan sa ibabaw ng lupa. Ayan, ano po. So, sinasabi ko po lagi, salamat sapagkat kayo ay naglaan ng panahon. Bagamat ng una, kung saan ini-encourage po kayo ng inyong pong mga church leader, ng inyong pong pastor, nandun talaga ang inyong reservation. Sabi po ng iba, matanda na po ako, ayun lang po hindi akin yun. So, hindi ko na kailangan mag-aral. In fact, ako naman ay matagal na sa ministry. At hindi naman kailangan yung education pagdating sa ministry kasi si Lord, hindi naman siya tumitingin sa credential natin. Totoo po yun. Pero yung mga pinangungunahan natin, sinusukat po ang ating kakayanan through our credential. Ano po? So, napakahalaga na makita natin yun. At minsan po, sabi nila, tama na sa akin, mag-evangelism lang ako, then mag-discipleship. Totoo po yun. First part po yun ng Great Commission. Pero huwag natin itatabi yung huling bahagi and teach them. Ano ang ituturo natin pag tayo nang muna sa mga kapatiran, doon po sa pinagkakiwala sa atin ng Panginoon, hindi ho tayo pwedeng magturo ng evangelism then discipleship ng 10 years. Ano po, hindi, dito lang ang focus natin. Totoo po. Pero, meron tayong mga pinangunahan na kung saan they grow spiritually, habang sila po ay lumalago spiritually, naghahanap sila ng direct involvement sa ministry. So, kapag puro tayo evangelism, discipleship, paano po yung proper na experience ko na sinasabi nila, hindi na po namin kailangan mag-aral pa sa Bible school, sa seminary, kasi pag nag-aral kami ng theology, nahahati ang simbahan. Ano po? So sabi ko, bakit kaya nahahati? So nagkaroon po ng negative connotation pag nag-aral po sa seminary o sa Bible school. Hindi po. Sabi nila, sapat na ang Holy Spirit na magtuturo sa atin. Tama po. Pero huwag natin kakalimutan kung ano man po ang itinuturo ng Holy Spirit sa atin, hindi niya ipo-contradict yung banal na kasulatan. Ngayon po, karamihan, with all due respect ng mga natuturo na as the Holy Spirit leads, ano po, contradiction sa sinasabi ko ng salita ng Diyos. So, ano ang gagawin natin? So, babalik po tayo sa kahalagahan po ng salita ng Panginoon. So, ayun po yung sinabi dito, Isaiah chapter 55, verse 11, bagamat ito po ay prophecy ng Panginoon para po sa kanyang bayan, pero maganda makita natin yung po cross-reference niya dito po sa ating pong message this morning. Ayan po, medyo... Yeah. Okay, so today, December 29, ano po, ito ho ay napakahalagang araw sa akin sapagkat ako ho ay may karanasan 2 years ago, 2021, December 29, after po wedding anniversary namin mag-asawa. December 28 po kahapon, yung aming pong wedding anniversary, kaya hindi ho ako nakakuha basta ng clearance na makapunta dito. Kaya blessed ho kayo dahil wala akong kahapon. Kasi hindi na ako nakapagtanong. Ano po? Mamaya daw. Okay. Kaya po. Nais ko lang pong ibahagi yung pong katotohanan dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15,
16 and 17. Kasi po, paano natin makikita yung kahalagahan ng ating pong pag-aaral? Kasi sabi po, pursuing God's destiny through theological studies. Ano po ba yung source of authority natin? Saan tayo huhugot? Saan tayo kukuha? Wala po tayong ibang pagkukunan, kundi po yung salita ng Panginoon, yung Biblia, o yung tinatawag nating Holy Scripture. So dito po, sa ating pong nasa screen, sabi po, pursuing God's destiny through theological studies by embracing God's Word. So yung embracing, yung bang yayakapin mo siya, pero syempre po, literally, physically, hindi natin pwede yakapin ang salita ng Panginoon. So dadalhin natin siya sa isang sitwasyon na kung saan pagkakatiwalaan natin yung salita ng Panginoon. So tayo po as evangelical, as Christian, mataas po ang ating pagtingin sa salita ng Diyos. Paglabas po sa Christian faith, nandiyan po yung Catholic faith, sa kanila naman po, mas mataas ang tradisyon, pangalawa lang po ang Biblia. Kaya po kapag nakita natin yung katotohanan na yan, hindi na tayo magtataka, bakit ang dami nilang ginagawa na wala naman po na nakasulat sa Biblia nating mga Kristiyano? Kasi po sabi natin, ang Bible natin composed of 66 books, 39 from Old Testament, 27 from New Testament, all in all 66. Pero pagdating po sa Catholic faith, ang aklat nila 72. So sabi natin, bakit sobra? Ang tawag natin doon is apocryphal books or book of apocrypha. Ibig kong sabihin, spurious, hidden, medyo hindi ka panipaniwala. Pero sabi naman ng mga Katoliko, pagdating sa atin, giving respect lang po kayong mga Christian, mali ang Bible nyo kasi kulang. So sabi naman natin, hindi, kayo mali kasi sobrang Bible nyo. O sino ba talaga? So depending ngayon yan kung paano natin ito tinitingnan. Sabi po ni Apostle Paul kay Timothy na anak niya sa pananampalataya sa verse 15, ever since you were a child, you have known the Holy Scriptures which are able to give you wisdom and to salvation. So, wag mong ilalayo sa iyo ang salita ng Panginoon at itinuro yan sa bawat isa sa atin. So, tingnan lang natin yung pong katotohanan pagdating po sa unang prinsipyo. God's Word is inspired. Yung Biblia na hawak natin ngayon, bagamat ang ilan, nasa cellphone nyo, nasa iPad nyo, nasa tablet nyo, yung iba naman, physical, hawak nila, yan po ay salita ng Diyos. At kung paano natin itinuturing yung kanyang salita, ganyan ho natin itinuturing yung nagsalita na walang iba kundi ang Diyos. Kaya po, sabi natin, paano tayo magpapatuloy sa ating pong pag-aaral unless na meron tayong mataas na paggalang, pagkilala, pagrespeto sa salita ng Diyos. Sabi ng iba, ginawa lang yan, sinulat kami ng tao. Totoo po, sapagkat ang Biblia ay may dalawang mukha. Unang-una po, yung tinatawag na secular. Bakit po secular? Kasi po sinulat ng tao. Bakit po sinulat ng tao? Ang recipient po kasi tao, hindi lang gamit. So napakahalaga mo, makita natin yun. Para mo siya sa tao, hindi mo siya para sa Diyos. Ngunit yung pangalawang mukha ng Biblia na hawak natin ngayon, siya po yung tinatawag natin sacred writing. Why sacred writing? Because it emanates from above. Galing ho sa taas. Ang Diyos ay pumili, pumasangkapan ng mga tao upang maipahayag niya yung kanyang dakilang plano, yung pong redemptive plan of God para sa lahat sa atin at malaman natin at maranasan natin who God is. Sino ho ang Diyos? Kasi po kahit sino tanongin natin, naniniwala ka bang may Diyos? Yes. Tanong, sinasampalatayanan mo ko siya? Oo, sinasampalatayanan ko. Pero ang tanong, kilala mo ba talaga siya? Madali yung sabihin, kilala natin ng Diyos. Pero yung tamang ugnayan sa Kanya ay napakahalaga. So sabi po dito, how the Word of God became inspired. Kasi po, meron tatlong
paniniwala sa ating panahon ngayon pagdating po sa salita ng Panginoon. Una, yung po tinatawag na belief ng mga liberal. So, sabi natin, ang Biblia, from cover to cover, Genesis to Revelation, siya po ay Word of God. Amen? Pero sabi ng mga liberal, ganito po ang kanilang posisyon. Yung ano, pagluto. Some are words of God, but not all. Ang ilan lang. Bali, saglit. Bakit? Sabi nilang ganyan, kasi si Satanas nagsalita dyan eh. Salita ba yun ng Diyos? Matthew chapter 4, verse 1 and verse 4. Sabi kong ganyan ni Satan, if thou be the Son of God, or truly Son of God. Sino yung nagsasalita doon? Si Satan, yung tempter. Tinapay ang batong ito, sabi ng mga liberal, salita ba ng Diyos? Yan, di ba si Satan ang nagsasalita niya? Marahil po, may punto sila. Pero kapag tayo nag-aral ng bibliology, makikita natin yung katotohanan o yung prinsipyo sa salita na yun. Then ano pa po ang sabi ng mga liberal? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, sa atin po, evangelical, naniniwala tayo na ang sumulat niyan walang iba kundi si Moises. Tama po ba? Ayun po dapat ang posisyon natin. Sabi ng mga liberal, how come na si Moises ang sumulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy? Pinanganak siya, second book, Exodus. How come na isusulat niya ang Genesis? Wala pa siya noon. Oo nga. Parang tama. Tamaan po tayo pag ganyan din ho ang ating posisyon. Ano po? So bakit po? Sabi ganyan ng mga liberal, yung 5 aklat na yan, hindi si Moises ang sumulat. May compilers, may mga nag-upo, may mga nagsama-sama, at tinatawag po ito sa eskwelahan doon sa Manila na JEPD. Tinuturo ito sa mga university na meron hong mga nag-compile. Sa mga Catholic school, tinuturo nila kung sino yun. Ano po? Yung JEPD, yung Jehovah, ano po, Elohim, then Priestly, and Deuteronomy. Mga tao sila, na sila yung nag-compile. Sila ho yung nagsama-sama according to them. Pero po, bakit po sa atin as evangelicals, alam natin without any shadow of doubt na si Moses, yung author, yung writer ng 5 books of the law, or yung tinatawag nating Pentateuch, kasi po, Moses was a prophet of God. At ang propeta ng Diyos, meron ho siyang 3 kaloob. Ano po yun? First, yung tinatawag nating hindsight, insight, and foresight. As prophet of God, as spokesperson of God, as conduit of God, as mouthpiece of God, pinahayag ng Diyos sa kanya kung ano ang nakalipas. At yung pangkasalukuyan at ang darating. So, mahalaga po yun na makita natin. Then, ano po ang sabi ng mga liberal? Yung pong nagkaroon ng parting of the Red Sea, hindi yung totoo. So, paano natin mare-reconcile yun? Sabi ho ng mga liberal, kaya po nakatawid yung bayan ng Panginoon doon po sa Red Sea, naglotay. Pwede na kamamatay. Ano po? So, naglotay. Dalawang klase po ang lotay. Yung lotay na kung saan bumaba lang po yung tubig. Ano po? Pero ang sabi ho, and the people of God walk on a dry ground. So, meron pang isang lotay. Yung lotay mo talaga, yung talaga hong bumaba yung tubig. But they walk on a dry ground. Okay? So, sabi pong ganyan, hindi, naglotay lang talaga. Pero anong sabi ng Panginoon kay Moses? And the Egyptians you see now, you will see them no more. Amen? Amen. So, paano ho yun? Nung nakaakyat na ho sila sa pangpang, pinabalik ng Diyos
ang tubig at lahat ng humahabol sa bayan ng Panginoon, sila ho ay nangaglunod. That is the miracle of God. Pero sa mga liberal, hindi yan totoo. Pangalawa po, alam natin si Peter lumakad sa tubig. Tama po ba? And by profession, si Peter po, isa po siyang fisherman. Madilim, nakakatakot, medyo malakas ang hangin, at kaisipan ng mga Hudyo, kapag malapit na silang mamamatay, nakakakita sila ng multo. From a distance, nakita ni Peter si Jesus Christ lumalakad sa ibabaw ng tubig. And then sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Then sabi mo ni Peter, kung ikaw yan, lalapit ako sa iyo. Sabi po ni Jesus, si Peter po ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Wala hong ibang apostles ang naka-experience ni Apostle Peter. Habang nakatingin si Peter kay Jesus, nakakalakad siya. Ngunit, nang naibaling niya yung kanyang paningin sa paligid, nakita niya yung malalaking alon at siya po ay lumubo. At ang sabi niya, Lord, help me. Tingnan natin. Pag na-headline kaya sa balita, mangingisda, patay dahil nalulod. Magandang banner story? Hindi po. Bakit? Mangingisda ka, nalulod ka? Hindi po. So sabi ganyan ng mga liberal, how come na si Peter makakalakad? Sabi nila, that time, nagyayelo ang tubig. Kaya ho siya nakalakad. So bakit naman po siya nalunod? So pumasok naman yung mga pilosopo. Kasi may sumigaw. Ano ang sabi? Ipros. Kaya ho yung yelo, nabasag. Nahulog. Inaanto ko ako na. So, sabi ho ng mga liberal, some. Sabi naman po ng mga mystics, ito ho yung mga nag-i-involve sa mga mystical activity. Ano po? Sabi ganyan, yung word ng yung Biblia become a word of God. Ayun naman ang thinking ng mga mysticism. Paano tayo? As evangelical, as reformed, tayo po, we believe from cover to cover that the book we have right now is the very word of God. Salita ng Panginoon. Kaya po, sabi dito, yung pong inspiration na napakaganda po, yung God breathed or breathed. And it refers to preservation of God's revelation of Himself contained in written form in scripturated revelation. Na kung saan ito po ay binasbasan ng Diyos at napakaganda po na makita natin yung pong inscripturated God's providence of a permanent and fixed form of revelation. Kompleto na po yan. Wala hong idadagdag, wala din pong ibabawas. And we are blessed kasi ho, may hawak tayong salita ng Diyos. Then, sabi po, inspiration, supernatural act of God, whereby God the Holy Spirit guided the writers of the Bible. So, yung pong mga men of God na pinili ng Panginoon, sila po habang nagsusulat, sabing ganyan, for no prophetic message ever came from the will of men, but men were under the influence or guidance of the Holy Spirit. Habang sinusulat nila yon. So, paano ba daw ang interpretation doon? Itong mga tao ng Diyos nagsulat at yung sinulat nila binasbasan. Yung isa naman po, yung sinusulat ng mga men of God, yun po ang basbas ng Diyos. Kaya po, napakahalaga na magkaroon tayo ng mataas na pagkilala sa salita ng Panginoon. Then, tingnan lang natin, bibilisan ko lang po, alam ko, pagka 12:30 na, ang tingin nyo na po sa akin, Chicken Joy. Kaya po, bibilisan ko. Alam ko na, magkakaalaman na po tayo. So,
So, unang-una po, paano ba tayo nagkaroon ng Biblia? Hindi po yan magical book na nahulog sa lupa at may nakapulot. Ano po, hindi po ganon. Unang-una po, ang Diyos ay tumawag ng mga tao at ipinahayag niya yung kanya pong plano. Ang tawag natin doon ay revelation. Kompleto na ho ang ipinahayag ng Diyos. Wala na pong dapat tanggalin, wala rin pong dapat idagdag. Kaya ho, minsan, with all due respect, minsan sasabihin ng ilan, alam mo, brother, alam mo, pastor, I have a word from the Lord, and this is the revelation of the Lord. Okay, pag sinabi natin revelation, teka po, ayusin lang natin yung paggamit. Bakit po? Pag sinabi natin revelation, in verbatim, sa Tagalog po, kapahayagan mula sa Diyos. Tanong, hindi pa ba kompleto ang kapahayagan ng Diyos na naipahayag niya sa kanyang banal na kasulatan? Pag sinabi natin, I have a revelation from the Lord para sa iyo, lahat din tayo pwedeng magkaroon ng revelation. Tanong, sino ang tama? At sino ang magsasabi ng tama? Baka naman po, meron akong enlightenment sa salita ng Diyos. Meron akong illumination. Ano po? So, dapat po tinitingnan natin yung kung paggamit na yan. So, yung revelation. Then, tingnan po natin, inspiration. Ang Diyos nagpahayag sa kanyang mga lingkod at nung natapos na, ayun po ay tinatawag natin inspired writings. At alam niyo po, nang habang nililimbag at sinusulat ang mga aklat, ang dami rin pong mga lumabas na aklat. Kaya ano ang ginawa ng mga unang mananampalataya sa ating panahon? Sabi po ng mga church leader, ipakolekta ang lahat ng mga aklat na nagsasabi tungkol sa kapahayagan ng Diyos. Kinolekta nila at kanila pong sinuri pagdating po sa authorship, pagdating po sa sentro, sa mensahe, nung pong salita na yon. Kaya naman po, pinagtibay ang 66 na aklat. Ang tawag po doon, canonicity. Ano po? Then, tingnan natin yung pong kasunod. Ang dami pong aklat na nagsisirculate that time, kaya po dapat yung Word of God na na-canonize, ingatan. Sabi po ng ilan. Ano po ba ang inspired na salin ng Biblia sa ating panahon? Sabi po ng iba, King James Version daw. Pagka hindi King James Version, ang Bible mo, hindi yan inspired. Okay? Tanong, ano ba talaga ang posisyon natin? Pagka ako ang tatanungin, alin ang inspired? Ang sasabihin ko, pag iginiit, ako po ay full-blooded Southern Baptist. At kami ho mga Baptist, King James lang ang hawak namin. Ayun lang. Pero, medyo may problema yan. Kasi kapag sinabi natin, King James lang ang inspired, teka po, ang King James po is translation. So pagka sinabi natin inspired, dapat po yung original language, which is the Hebrew, Aramaic, and the Greek. Ang sa atin ngayon, translation. At kung igigiit ng sino man, hindi, King James lang ang inspired. Teka po, meron kang problema pagdating sa teolohiya mo. Pagdating po sa iyong bibliology. Baka naman po ang issue is more on preservation of the words. Nawa po, yung salita noon sa mga unang salin, until now, nandiyan nakasulat sa banal na kasulatan na hawak mo. At sa akin lang po ngayon, kung hawak mong Biblia ay hindi po King James Version, other version siya, pero nabasa mo yon, sinampalatayanan mo, na bago ang buhay mo, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa kanyang salita. God will always honor His words. Dapat po makita natin yon. Kasi kahit King James pa yung Bible mo o original version pa yan, hindi naman nababago ang pag-uugali mo.
Masakit. Sabi ni Mahatma Gandhi, I like your Christ, but I don't like your Christian. Ano po? Masakit yun para sa atin. Ano po? Kaya dapat makita natin yung katotohanan na yun. Then, sabi ko, pinireserve ng Diyos ang kanyang salita. Hayaan mo na sa Diyos yun. Huwag ka nang makipag-away, huwag ka nang makipagtanong. Gawain mo ng Diyos ang gawain natin, maihayag si Kristo sa ating pong buhay. Ayun po ang dapat na makita natin. Sapagkat, sabi nila, tayo as Christian, tayo po ang living Bible. Sabi ng iba, ano ang pagkakaiba natin doon sa mga nagsisimba at hindi nagsisimba? Tuwing Sunday, nagsisimba tayo. May dala tayong Bible. Pero sila hindi. Pero pagdating mo sa bahay, parehas lang. Wala akong magpabago, wala akong kakaiba. Kaya po, dapat mapansin natin yun. Then, tingnan po natin. Sabi po dito sa Psalms 12, verse 6 to 7, the words of the Lord are pure words as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Pag ikaw po ay isang Hudyo at nabasa mo to, at sinabi ganyan, purified 7 times. Minsan po tinanong si Peter, ilang beses pa ako magpapatawad? 7? 7 times 7? O parang 49 lang yun. Pero po, sa kaisipan ng mga Hudyo, pag sinabi po ang 7 times 7, perpetual siya, tuloy-tuloy habang nabubuhay ka. Tingnan niyo po ang sabi. Purified 7 times, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Trabaho yun ng Diyos. Kaya po, sa atin lang, kung anong ho yung nakasulat, iyon ho ang ating ipakita at isabuhay. Then, tingnan pa po natin, illumination, nagkaroon ng kaliwanagan. Naintindihan natin yung pong salita ng Panginoon. Nung una ho, sabi ho ng mga church father, huwag kayong magbabasa ng Bible kasi pag nagbasa kayo ng Bible, masisira ang inyong pag-iisip. At sila ang may kasaysayan na nagsunog ng Biblia at yung pong unang nagsalit ng Biblia. Sinulog nila yon. Bakit po? Camouflage lang para ang tao ay hindi makakilala ng totoo sa Diyos at para po sila ay hindi lumaya. Sabi ni Jesus, you will know the truth and the truth will set you free. And we are blessed kasi po ang Biblia nababasa po natin. Amen? So, mahalaga na makita natin yan. Then, so alam ko po, ayan o, chicken joy natin nyo sa akin. Ano po? So, bibilisan lang po natin. Sabi pong ganyan, yung God's word is profitable. May malaking kapakinabangan. So, dahil inspired siya, tayo po ang number 1 na beneficiary. Kasi po, tayo nag-aaral. Ano ba ang source of authority natin? Biblia. So, dapat po, tayo ay totally convinced na yung pinag-aaralan natin, yung source of authority natin, totoo talaga. At ano ang magagawa niya sa ating buhay? Then, tingnan niyo po. Sabi ganyan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. For what? So sabi po, ito yung binabanggit na pwede nating maging kapakinabangan sa ating pong panahon. Last week, naging controversial ang evangelical community. Bakit po? Sabi ng isang religious leader, you may now bless the couple with same sex. I-bless. Pwede na. Ano ho ang kasunod niya? So, medyo pagkaganyan ang direksyon, sa atin po as evangelical, ang dami nating bawal. Diba?
Pag nagmamahalan po, ang team song nila, you and me against the world. Tama po ba? Labas na lang tayo dyan sa simbahan natin. Masyado na lang sinisikil, masyado na sinasaklawan ang ating pagmamahalan. Pero kung titingnan natin, Genesis chapter 1 verse 26, and God said, let us make man in our image. Later po, dalawang gender na. Nagkaroon po ng tinatawag na accommodation ng ilang mga Bible translator. Instead of making man, Huwag ka nang sabi mag-isa, ganyan, 11:59. and now, Huwag kang mag-CR. let us Ang 11:59 make hanggang- people. And now, let us make human. Both gender na yun. Ang tawag doon, gender sensitivity. So nakikita natin, pumapasok din sa evangelical, yung mga translation. Ano po? So, napakahalaga po nung tinatawag natin kapakinabangan ng salita ng Panginoon. So, isa-isahin lang natin yung pagtuturo ng sa totohanan sa ating pong panahon. Then, pagkatama sa maling katuruan. Yung salita ng Panginoon, ayan po ang pwede nating magamit. Ano pa? Yung pong pagtutuwid sa likong gawain. Tayo po, minsan meron na tayo nakagisnan, nakamulatan, nakagawian. Tama po ba? Eh, pastor, nakagawian na po namin ito. Ano yun? Halimbawa, tuwing December 31, magpapaputok ka. Tanungin mo ang mga Chinese, ano ang dahilan, bakit sila nagpapaputok? Sabi ganyan, to drive away evil spirit, to drive away bad luck. Eh bakit ganon? Nagpapaputok ka, nasa labas. Dapat po, magpaputok ka sa loob. Tama po ba? Ayun yung logic nun eh. Tama po. Nagpapaputok ka dun sa labas, eh nung nagpaputok, pumasok sa loob. Dapat po sa loob. Alam niyo po, minsan gulo-gulo na eh. Sabihin, pastor, huwag mo nang pakialaman niya. Basta ang mahalaga sa atin, we are all happy. Okay? Ano pa ho? Patawad po ha? Patawad po. No, kahit hindi na ako maimbita sa susunod. Kaya mo nagmamahalan ko ang mga putas. Lalo na po yung bilog-bilog. Diba? Exactly. Commercialism yun eh. Ano po? Alam niyo po, kahit isang tonelada ho ng bilog-bilog, yung ipasok mo sa loob ng bahay mo, kung hindi ka hahawak, hindi ka magtitiwala sa Diyos, malas pa din. Ano po? Kahit po ang damit mo, ang dami ng bilog-bilog. Ano po? Kung hindi ka magtitiwala at aasa sa Diyos, walang mangyayari mga kapatid. Ano po? Magtatayo ka ng bahay. Anong gagawin mo? Bibili ka ng mga 45 days na manok at lahat ng poste ng bahay mo, patutubuan mo para ano po? Sasabihin na mailigtas ka, maisalba ang bahay mo sa posibleng kapahamakan. Kahit po gaano kalabing dugo ang ilagay dyan ng hayop. Wala. Si Kristo lang ang pwedeng magligtas sa atin. Amen. Kaya ho, ang mundo, hindi ho natin alam, pinapahirapan nila tayo. Pero si Kristo, dumating para ho tayo palayain at magkaroon ng masayang buhay. Ang buhay Kristiyano, hindi mahirap. Ano po? So, today is 29, tomorrow is 30, the 31, isa pa po. Tayo, pag magtatapos ang taon, sabi natin, minsan lang to. Lahat po ng itinago mo, tinipid mo, ibubuhos mo ng December 31. Kaibigan, kapatid, meron pa January 1. Pag naubos lahat yan, natapos na ang resurrection, parang ang buhay mo, patay pa rin si Kristo dahil punong-puno ka ng utang. Sa atin po, ano bang mahalaga sa atin? Di ba buo, wala kang sakit? Magkakasama kayo? Ang dami niyong pagkain? Pero hindi kayo nagkikibo ang magkakapatid. Dumating na naman, ayun na naman. Kaya umisan yung mga lola at lolo, tatawagin mga po,
Ako, ibibigay ko, huwag ka na magkwento sa pinsan mo, ha? Nag-aaway-aaway din. At minsan pa, kailangan daw po, merong tinatawag na kulay pula ng matamis. Alam niyo po ba yun? Diba? At saka yung kulay yellow. Diba? Goldilocks at saka Rodrigo. Kailangan meron nun. Eh kung diabetic ka, hindi ba, Pastor, may maintenance naman ako. Isang tingnan niyo po yun. Kapag sinusog ko, Lord, tulungan mo po ako. Practicality. Ano po? So napakahalaga na makita natin yan. Then, tingnan niyo po, Isaiah chapter 5 verse 20. Sa panahon ho natin ngayon, yung mali, sinasabi na pong tama. At yung tama, sinasabi na pong mali. Yung sinabi po ng isang religious leader. Alam natin, from the very beginning, mali po yun. Pero ho ngayon, nagiging tama. At ito po ang pressure sa atin. Paano kung sila, yung may ganong klaseng kalagayan, sila ho yung mga breadwinner sa pamilya natin, e tayo po, Kristiyano, pikit mata ho natin niyayakap ang ganong klaseng kalagayan. Yan ho ang pressure sa ating mga mananampalataya. Then, tingnan po natin. Instruction, dito po makikita natin, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sabi ng iba, Pastor, pag nandun na tayo sa langit, doon na tayo, wala naman po sanay doon. Tapos na po. Kasi dito tayo sa lupa at tayo nagsasanay for a while para ho magkaroon tayo ng magandang patotoo. Tingnan po natin, panghuli ay salamat, tapos na. Alam namin mga Baptist, 3 points ang lagi niya. Ano po? Yung iba naman po, 1-2. Ano pong 1-2? 1-2 sawa. so dito po, 17. Kasi yun lang yung text talaga, hindi tayo lalabas doon. So sabi kaya, God's word is used for the man of God. Amen? Ano po? So yung salita ng Panginoon, para ito sa atin. Mahalaga po yan. At tayo'y maglaan ng pag-aaral, pakikinig, kasi matututo tayo at uunlad tayo sa ating pananampalataya. Then tingnan niyo po, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good works. Tayo po as Christian, we do good works not because we want to be saved, but because we are saved. Doing good works is the result. Ano po, ha? Resulta yan na tayo po ay ligtas na. Yung iba ho, gagawa ng mabuti para maligtas. Ano ang sinasabi ng mga leader nila? Pinapahirapan sila. At sila naman natatakot, o sige, pag hindi ka sumunod, o baka mawala ang kaligtasan mo. Hindi nila na-enjoy yung pangako ng Panginoon. Sabi ganyan, I have come to give you life, show up, and life satisfying or life abundancy. Yung tinatawag natin bayo. John chapter 10 verse 10. So napakahalaga po sa atin. Ano ba yung idea nung tinatawag natin complete and thoroughly equipped? Sabi po, sa isang sasakyang dagat, bago siya maglayag, dapat po nandoon na ang lahat ng kanyang kasangkapan. Lahat ng pangangailangan nandoon na. At once nandoon na, siya po ngayon ay handa ng maglayag. Bakit po? Fully equipped na siya sa lahat ng kagamitan. Kayo po ay nag-aral, nagsanay for how many years sa ating pong teolohiya. Ang purpose po niya, kayo po ay maging buo, kayo po ay mahanda sa mas malaking gawain, katuwang ang ating pong mga kapatiran. Kaya po, sa ating pong pagtatapos, tingnan niyo po, Ephesians chapter 2, verse 10. Nanggaling po yan sa verse 8 and 9. Dito po sa verse 10, nung ikaw ay ligtas na, eto na, gagawa ka na ng mabuti. Sa verse 8, sabi kanya, for by grace you have been saved, it is not the result of your own effort, but God's gift, so that no one can boast about it. Verse 10, sinabi po, Di nga makikita. ready na po tayo magawa ng mabuti. Kaya naman po, sa ating pong pagkatapos, tingnan niyo po, tayo nilikha para gumawa ng
mabuti. Kasi tayo po ay kumakatawan sa Diyos. Then, tingnan natin sa aking pong pagsasabuhay. Pastor, yan ang napakaganda. Kasi tapos na yan. Sabi po, let us embrace the Word of God because it is inspirable, profitable, and dependable. At sa huli, let us embrace the power of the Bible because every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. Kaya po tayo ay makakapagpatuloy sa paglilingkod, sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa ating pong tinatawag na pag-aaral. At yung ating pong mga bachelor, tinitingnan ko po kayo na sa susunod po, kayo ay mag-e-enroll ng Master in Ministry. And then yung atin naman pong mga Doctor of Ministry, mag-e-enroll kayo para naman po sa PhD. Amen. Ano kaya yung PhD? Palakpakan po natin yung ating pong mga candidates. So, Pastor, hindi ko na po kailangan yun. Teka po, ano ba yung PhD? Pahinga muna. So, PMA yun. Ano po, yung isa kasi medyo iba yung kanyang district. Pero sa atin po, as long na meron tayong oportunidad, mag-aral po tayo. Kapagkat yung pag-aaral po natin ay isa po yung blessing sa atin ng Panginoon para po mapalakas ang kanyang katawan at higit sa lahat makapagdala ng kaluwalhatian sa banal na pangalan ng Diyos. So magandang umaga po sa bawat isa at ang halit sa pala at salamat po sa Panginoon na ako po ay inyong napagtagaang pakinggan dahil ang haba ko po magbigay ng inspirational message. Magandang tanghali po sa bawat isa. Sa muling palagpak po para kay Dr. Ronald Manila. Thank you very much po, Doc, for your very inspiring and insightful messages. I do believe po that these messages will guide these candidates po to tread a new path in their lives. So, once again, for another inspirational message, speech, may I call on Pastora Remy Madron. A warm applause. So, dahil wala daw po si Pastora Remy, I do believe also that andito na po tayo sa, sinabi po nila, exciting part ng program. And now, the most significant moment in every graduation ceremony has come. Ito po yung pinaka-hihintay po ng lahat, especially po, pinaka-hihintay po ng ating mga candidates. So, without further ado po, may I call on Dr. Reverend Abilino Dulay Jr. to present our president. Okay, present all the graduate of the Asian Seminary of Leadership Pangasinan chapter. And I believe these are the new batch or new students that have been all their requirement of their academic subject being passed through many, I think 3 years. So we have the Doctor of Ministry with me since I think 2021. And until today, they are still with me. And I have, there's I think 6 or 10 or 7 pastors of the others that are around. And we have a new batch there, a Bachelor of Theology. That is, there are 5, but one of them is sick. So today I present to you the 6th Doctor of Ministry and 4 of the Bachelor of Theology, which is stand up. Now I present to you to our
President of ASOL, Dr. Ronald Marinit, are the new Doctor of Ministry graduates, and we have 4 Doctor of Theology graduates. I present to you now. Tapos po pabangin yung round pen. Palakpak po na. By the virtue over the power vested on me by the Board of Trustees of Asian Seminary of Leadership, I hereby declare and pronounce the following number: 6 from Doctor of Ministry and 4 from Bachelor of Theology are hereby graduate today in the year of the Lord. Thank you, Dr. Ronald Marinit, for confirming for all these 6 sort of ministry and for our 5 Bachelor of Theology. We will sit it down. This. And then, okay, so as I call your name, So for our distribution of certificates, Doctor of Ministry, Dr. Gina C. Diaz. Pastor Pastor Christopher D. Fronda. Diyan ako magpipicture. Ayun nga, din sa akin ang tingin mo. Oh, picture. Pastor Francilina C. Liberato. Weekly na. Oh, dito ka na lang oh, para lumapit ka. Kahit nakapicture ako. Pastor Julian G. Mata.